Alright, andito tayo sa loob. Grabe, laki pala nito, no? Ito yung bearing na ginamit natin, pati yung connecting rod. Ayan, puro mga quality yan. Japan Technology. Itong mga unit natin, isang full charge nito, pwede na mag-cater 90 kilometers, 128 kilometers sa 14 pesos lang. Ang layo nun! So, ito yung Koso, yung mga product ng Koso. Isa sa mga kilala at alam ng mga tao na matibay talaga. Mga kamanibela, nandito tayo ngayon sa World Trade Center para saksihan ang engrandeng selebrasyon ng ikalawang dekada ng Inside Racing Bike Fest. Solid na moto showcase ang naghihintay sa atin dahil nagtipon-tipon dito ang mga major manufacturers, biggest aftermarket brands at pati na ang mga batikang custom builders at performance shops sa bansa. Talagang walang preno ang excitement dito kaya tara, let's go! O tara, so nakita nyo kung gaano kasaya dito. Pakita ko sa inyo yung mga tao. Ayan, ang daming tao. Ganyan po kahaba yung mga pumipila at kasi ginaganap lang ito once a year, di ba? So inaabangan talaga nila kasi dito nagtipon-tipon lahat. Pati nga ako kahit na ako yung host ng Manibela TV, excited din ako makita kung anong meron sa loob. Kaya tara, samahan nyo ako at sabay-sabay natin tuklasin kung ano yung mga interesting na pwede nating makita doon sa loob. Ayan, nakapag-entry na tayo. So kailangan meron tayong tatak para pwede tayo lumabas mamaya. So hindi tayo mag-fill up ulit. Ayan, i-check nila ngayon. Ayun una pa lang Ang saya nang nakikita ng mga brands, di ba? Okay, may mga spark plug dito. Ayan, meron pang mga clothing line like yung Parak Clothing. Tara, pasyalan natin. Mga kaibigan natin yung mga nandito. Ito yung Parak Clothing booth at napakaswerte nila kasi unang-una sila, pagpasok mo sila agad yung makikita nyo. So ito yung mga iba't ibang damit, long sleeve na mga sinusuot ng mga riders natin. Meron din dito mga upuan. Ayan, isa lang yan sa mga brands na kilala natin. Dito mga ilaw, gulong, mga brake pads, and mga oils nandun. So tara, pasok tayo dito sa Hall A. Alright, andito tayo sa loob. Grabe, laki pala nito, no? So, unang-una natin makikita, Shell, Kymco Motorcycle Philippines. Meron ding gulong like Corsa. And usually, sa mga pupunta dito, yung mga brands, sinasakto nila yung event na to para i-release yung mga bago nilang motor. Kaya baka mamaya makakita tayo ng new release or di natin alam, baka bukas or sa makalawa. Kasi itong event na to ay 3 days ginaganap. So ito yung first day. Ito hindi pa natin napupuntahan. Kung gusto niyo ng quality parts sa internals ng mga makina, brake pads, lalo na bearing, tara, tingnan natin. Dito tayo ngayon sa Phyto Philippines. So isa lang yan, Phyto, Koso, tapos RK Chain. Tara, tingnan natin yung mga parts nila. Like ngayon, ito yung bago nilang brake system. Ayan, kulay black pa yung kanyang disc. Ito naman yung sinasabi ko na mga bearings. Ayan, so yung binibuild kong Raider is ito yung bearing na ginamit natin, pati yung connecting rod. Ayan, puro mga quality yan, Japan Technology. Ayan pa yung mga bagong products. Isa ito sa mga bago nilang release. At ako nasaksihan ko rin sa Malaysia, pakita ko sa inyo. Ito yung bago nilang disc. Ayan, nakita ko yan kung paano nila i-release sa ibang bansa. So available yan for Sniper 155. Ito, may papakita ako sa inyo. Alam niyo naman, mahal ang gasolina ngayon. So ito yung mga motorsiklo na saktong-sakto sa panahon ngayon. Ito yung mga lumalabas na, padami ng padami sa Pilipinas. Yung mga electric, scooter, e-bike, e-trike. So sila yung pinaka number 1 na very, ano ba masasabi ko, practical na gamitin ngayon, lalo na pa-high-end ng pa-high-end yung mga e-scooter. Dati, ang distansya lang niya nasa 20 kilometers, 30 kilometers. Ngayon, umaabot na ng 100,
300. Sa mga 4 wheels, 400 kilometers yung pinaka-basic nila. Ngayon naman, check natin kung ano ba yung meron sa mga scooter na to. So check naman natin yung kanyang design. So dati yung mga e-bike is maliliit, di ba? Nadatnan ko noon, meron pang pedal eh. So ito, ang laki oh. So tingnan niyo yung mga build quality nila. Yung upuan, dalawa na yung kanyang texture. May makinis, may magaspang. Yung manibela, tingnan nyo naman. Quality switches. At yung gauge niya, ang ganda. Tapos tingnan mo naman yung likod. Very futuristic. Ito, parang taillight ng Mustang. Di ba? Pinag-isa. Ganda oh. So ito, gusto kong mas in-depth review. Kausapin natin yung isa nilang staff dito. Hello, kami ang e-Scooter Philippines. Since 2017, nandito na po kami sa Pilipinas. Isa din kami sa pioneer na mga electric motorcycle na nire-restro. Since meron tayong mga banning na mga electric, hindi tayo kasali doon kasi meron tayong may category kasi si electric. May L1, L2, L3. Si e-Scooter pasok sa L3. Na kumbaga sila yung mga 55 kph na ang top speed, meron tayong mga ang maabot 110 kph, Wow. 90 kph. Kaya yung mga motor natin, hindi na talaga tawag sa kanya e-bike. Electric motorcycle lang tawag sa Wow. kanya. Ito sa atin, magbibili, kailangan may lisensya. Which is good kasi kapag may lisensya, mas alam niya yung batas trapiko, mas may disiplina. Saka ito din, ang dagdag ko lang din po, ang taas ng gasolina natin, sir. Itong mga unit natin, isang full charge nito, pwede na mag-cater 90 kilometers, 128 kilometers sa 14 pesos lang. Ang layo nun. Sulit pang trabaho pala to, sir. Yes po, yes po. Ito yung isa sa bago naming unit, is E5H. Ang equivalent niya is 220cc. 220cc. Oh, ang lakas. 220cc. Ito yung pinakamotor niya. And then, naka 2 battery siya. Ang kaya niyang i-cater is 128 kilometers. Dalawang battery? Dalawang battery. Wow. Ito yung loob niya. Ang laki ng compartment, oh. Yan yung charger siguro. Ito yung charger Yan, oh, di ba? Maliit lang din, oh. Ano, madaling bit-bitin, oh. Ito si Rack. Parang power bank lang. Power bank. Kaya niya i-charge sa 2.5 hours lang. Eh di pagpasok mo ng office, sobra-sobra pa yung Yes oras po, mo. yes po. Ang galing! Ang kinaganda din sa kanya, removable ang battery niya. Kuwari ang office user nasa 4th floor. Yes, yes. Pwede mong i-charge, pwede mo siyang tanggalin. Pwede mo din siyang saksak sa normal outlet. Tapos meron siyang bitbitan. Yes Madali po. sandalin. Yes Ang galing po. nito. Yan, oh. Meron pa siyang luggage dito. Ang galing. Ito yung E5H. Tapos ito yung... Nice. Ito yung... Ganda. Opo, tapos ito yung... Yan guys, ang presyo nga pala ng e-bike na pinakita, ay hindi pala, e-motorcycle nga pala. So ang price niya is 185,000 pesos. Ayan, para sa mga mahilig namang mag-off-roading. Pero masakit pa rin sa bulsa yung paggagas. Eto, yung ine-next natin, pang trail. Ayan, nakita nyo naman yung kanyang gulong. Ayan, pang mud terrain. Tapos, mukha lang siyang bike. Pero, electric siya. Meron tayo dito sir, yung ating Salon Light Kit. Meron tayong available na 4 colors po. So, kompleto po siyang nandito. Naka 60 volts na rin siya sir. Tapos, ayan, removable yung kanyang battery. Yes, yes. Yun ang maganda. Yun yung maganda doon kasi naka 75 kilometers na rin po yung maximum range na. Yes sir. Then yung oras ng pag-charge, ma'am, Sa gano'n? ano sir, nag-charge lang tayo ng 2 hours hanggang 3 hours. Oh, or 4 mabilis hours. din. Yes po. Meron po tayong mga sports mode, saka yung ating eco mode sir. O may modes pa, Yes, para sir. kung tipid mode or Yes, rat-rat. sir. Yung top speed pala nito, ma'am, ilan? Yun, inaabot na rin po yung top speed dito sir ng nasa around 70 to 80 kph. Oh, bilis! Yes sir. Maganda kasi sa kanya pala sir na naka-waterproof siya. Yung battery, ma'am. Yes. So kahit mabasa to. Magkano naman po yung kada isang unit, ma'am? So, ang good news ngayon, sir, naka-sale po tayo from 250,000, 220,000 lang po natin sa mabibili dito, sir. And, Wow. meron pa po mga naghihintay sa kanilang mga maraming freebies po. Nice one! Saka meron tayong mga free test drive or ano po, units sa labas, sir, na pwede nyo talagang masubukan yung units natin.
Ayan, narinig natin kay ma'am yung mga special features nito. At doon pa lang sa mga sinabi niya, lagi naman, gusto mong bumili talaga eh. No? Gusto mong talaga magkaroon din sa dami ng sinabi niya magaganda. Lalo na sa panahon ngayon, di ba ma'am? Yes sir, sobrang mahal ng gasolina. Sa dami ng maganda dito sa Suron, saan ba natin makikita or mahanap yung inyong company? Ayan. Sa lahat po ng gustong mag-purchase, ayan, we are located po sa number 73 Doña Elena Street, Puturin, Valenzuela City. Searchable din po tayo sa ating Google Maps. Ayan, ipin nyo lang po ang EcoPro Technologies po dyan. So, ayan. Thank you so much po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Tara, ikotin naman natin yung buong area ng Inside Racing Bike Fest. So, gaano ba ka-importante na pumili ng tamang pyesa na ilalagay natin sa ating mga motor? Gaano ba ka-importante? Pero bago yon, tara, ikutin muna natin. Okay, number 1. Di ba, pagdating sa maintenance ng motor, kasama yung langis, which is napaka-importante nun. So, ito yung mga langis na nandito. So, pagka kasi regular ka nag-change oil, mini-maintain mo yung makina ng motor mo, mas tumatagal yung buhay niya at mas makakatipid ka. Kasi kapag ka nasira yan, gagastos ka na naman. Bibili ka na naman ng pesa, bagong block, bagong piston ring, gano'n, di ba? Kasi umusok na yung motor mo kasi hindi ka nag-change oil. So, napaka-importante yung mga langis. Kaya nga dito sila nagdi-display para meron kang choice, di ba? Eto, koso naman. Dati kasi naka-carburetor din ako ng motor, like yung Muse 40. So, kilala yung koso, lalo na sa mga nagkakarga. Lalo na sa mga nag-59mm na cylinder block. So, ipapalit din sila ng koso para mas malakas. Tapos ito naman, nag-offer din sila ng mga repair kits. So, pagka naluma na yung carburetor ng motor mo, tapos kailangan na niya ng maintenance, meron silang mga parts para ilagay dun sa carburetor mo. Then, syempre, scooter yan, meron niyang CVT. So, ito yung Koso, yung mga product ng Koso. Isa sa mga kilala at alam ng mga tao na matibay talaga. So, pagka matibay yung nilagay mong pyesa sa motor mo, mas tatagal siya, mas malales yung gastos mo kada maintenance. Tapos, siyempre, gumaganda rin yung performance ng motor. Siyempre, gumaganda, nag-enjoy ka mag-ride, tsaka mas safe. Napansin ko kanina, nag-availing sila dito sa Badja booth. So, tingnan natin kung ano yung mga bago nilang bikes. Ito, bago. Pati yung headlight, halatang-halata, bago. Compared dun sa dati, di ba? So, meron siyang projection lamps dito. Ito yung daytime running light. Ang laki niya, no? So, ito pala ay Pulsar. So, bago na yung itsura ng Pulsar ngayon. Ito ay NS 400. Tignan nga natin kung ilang cc to. Okay. 373cc. Okay, so ibig sabihin kung NS 400 to, ibig sabihin pwede na siya sa expressway. Di ba? So, parang pareho sila ng makina ng Dominar 400. Pero mas maangas yung forma nito. Tignan nyo naman yung headlight. Then yung gauge niya, mas malaki. Though hindi siya colored, pero okay naman siya. Meron siyang blue dito, black dito. Mas highly visible. Tapos, ang ganda ng font, oh. Galing. Ganda rin. Sigurado, isa ito sa mga pagpipilian ng mga riders, lalo na dito sa tiga Luzon, na pwedeng pang expressway. So, di ba? Ang ganda, oh. Meron pa silang iba't ibang units dito. Merong N160 ng Pulsar. And then, ito meron pang 125. Pero kahit na 125 lang siya, ang laki nang nakikita na pagtatabihin mo yan, yung tatlo, 125 lang to, pero ang laki niya. And then, ito naman yung parang sports bike yung dating, pero yung body position naka-upright pa rin, so mataas yung manibela niya. So kung gusto mo yung forma na yan, ganyan, may fairings, kung ayaw mo ng naked, ito maganda. Mas maganda ang aerodynamic nito, at pag nagpatakbo ka ng mabilis, is maganda yung airflow, no? Yung pagdaan ng hangin sa katawan mo pagka bumilis ka, no? Alright, so ang ganda. Pinaka gusto ko dito sa mga display nila is yung Pulsar 400.
Ngayon naman, nandito tayo sa labas ng World Trade Center. Sa harap lang siya, so dito pwede kayong mag-test ride. Yung mga motor na naka-display na nakita natin doon, yung mga brand new, pwede nyo silang i-testing dito. So ngayon, nandito tayo sa Suzuki booth, kung saan mate-testing natin yung isa sa bago nilang scooter. At hindi lang isa, dalawang variants po siya. So ito yung scooter na bago nila, ang Suzuki Access. So dalawang variants yan. Yung isa ay ito yung regular, at ito naman yung tinatawag nilang Access with Ride Connect. Tapos saan pwede mong i-connect ang iyong cellphone at pwede rin siyang magbigay ng direction sa'yo. Yung navigation, dito mismo lalabas sa display niya. So yung display nito is digital, yung doon is analog. So mas mura yon syempre. Pero dito muna tayo mag-focus sa kanilang top of the line. Sa una, makikita mo, classic ang dating niya. Tapos, di ba, common sa mga scooter na nakikita natin sa kalsada, plastic yung kanyang fairings dito, ibahin ninyo. Dahil meron siyang metal components. Like dito. Ito ay yero. Ito rin. Yan. Hindi ko alam bakit ganun. So, yun yung special sa kanya. At kilala ang Suzuki sa paggawa ng mga matitipid na motorsiklo. Ito kasi ay umaabot ng 50 plus kilometers per liter. Pero syempre depende yun sa pagdadrive. Pero at least kaya niya yung ganung distansya sa 1 litro. So, di ba kanina pumasok tayo, sinasabi natin nakakatipid ka pagdating sa e-scooter, di ba? Pero kung ikukumpara mo naman dito, kahit papaano, tipid pa rin siya compare sa mga di makina na motor. So, check naman natin yung kanyang forma, ang kanyang gulong ay by 12, yung laki. Dito naman tayo sa likod. Ang gulong naman niya sa likod is by 10. So, mas malaki yung sa harapan. So, isa sa dahilan kung bakit napakatipid ng makina nito dahil meron siyang SEP or Suzuki Eco Performance. Pinakamaganda sa mga scooter, alam naman natin, kaya tayo nag-scooter minsan dahil meron siyang gulay board. So, yung gulay board, yun po yung pag namamalengke ka or pag magsasakay ka ng maraming pinamili dito mo ilalagay. So, dito, mas malapad po siya. Kung ikukumpara natin sa Bergman, ang Bergman is hanggang dito. Yung footboard niya, eto, ang laki. Meron pa siyang dalawang sabitan, dito sa harapan at dito sa likod. Meron din siyang lagayan dito, may pocket siya, kabilaan yan, malalim, kasya ang buong cellphone mo, kahit iPhone 17 fully paid pa yan. Tapos etong motor na to ay di susi, at ito pa yung isa sa nagandahan ako do. Pag nagpapakarga ka gamit ng scooter, common na dito mo siya igagas, nandito yung tangke. Pero ngayon, nasa likod na ang kanyang tangke. Tingnan nyo, eto, meron siyang pintuan dito, at pag binuksan mo, ito ang mangyayari. Yan. So dito ka magpapagas ngayon. Diba? So hindi mo na kailangan magbukas ng compartment. Kung minsan, kahit na nakaupo ka, pwede ka magpagas, di ka na bababa sa motor. Alright? Ito pa, yung compartment niya, dito ako natuwa. So, malaki na yung gulay board mo, hindi mo na kailangan bumaba sa motor pagka magpapagas ka, ang laki ng compartment niya. Tingnan nyo naman, kasya yung half-face helmet. At kung medyo maliit ang iyong full-face helmet, sa tingin ko, kasya rin siya. Napakaluwang, tingnan nyo naman. At syempre, para sa mga naglo-long ride, napaka-importante sa atin na meron tayong charger while nagra-ride. So meron din siyang charging system dito, which is hindi na kailangan ng adapter, naka Type-C na po, naka USB type na po siya. Ayan. So yun lang ang pinaka nagustuhan ko sa Suzuki Access. Ngayon naman, i-test ride na natin yan. Ang cute nito. Napakadali niyang gamitin. Hindi intimidating. Hindi nakakalito yung mga controls. Subukan natin ang kanyang preno. Ngayon naman, i-test ride na natin yan. Basic naman yung features nito. So para sa mga beginner na walang experience sa pagmumotor, is napakadali niyang gamitin. Okay. Maganda yung preno. Okay, so bago tayo makapag-test ride, kung wala kayong dalang helmet, wala kayong dalang riding gear, so ang Suzuki magpo-provide ng riding gear. Meron sila ditong mga half-face helmet. Dalawang klase yan.
Merong half face na ganito at merong pang motocross. So, depende sa trip mo. Meron din siyang mga elbow and knee pads. Eto. Ngayon, siyempre, hindi na sila magpo-provide ng sapatos. Ngayon, ang requirements dito, kailangan nakasapatos. So, hindi kayo pwede mag-test ride ng hindi kayo nakasapatos. Shoutout sa Global X. Okay, so suot na natin. Let's go. Meron na akong knee pads. So, ang isusuot ko na lang is yung para sa elbow. Yan. Yan. So, Yasis tayo ni Sir. Yan, no? Napaka-kompleto dito, di ba? Safe na safe lahat. Yan. Tapos, helmet na lang. Alright, let's go. Alright, so syempre, ito yung gagamitin natin. Ang kanilang Ride Connect. Ang ganda nung screen nyo. Colored pala to. So, let's go. Wow! Ang pino ng andar. Tsaka, dito tayo sa gilid. Yun, oh. Nice. Ang cute nito. Alright, ano bang advantage ng pagkakaroon ng scooter na may engine talaga siya? Gasoline engine siya. So, syempre, mas malayo yung distance mo dito. Tsaka, hindi ka mag-worry na kapag naubusan ka ng gasolina, saan ka magpapagas? So, alam naman natin, napakadami na ang gas station dito sa Pilipinas. Ngayon, pagdating naman sa e-scooter, ibang usapan naman yun. Pero kung may outlet naman, walang problema, lalo 2 hours naman siya bago mag-full. So, dito naman, walang 2 hours. Karga lang. Yun nga lang, siyempre, may gastos yun. Basic naman yung features nito. So, para sa mga beginner na walang experience sa pagmumotor, is napakadali niyang gamitin. Hindi intimidating. Hindi nakakalito yung mga controls. Basic, start, signal light, may hazard pa. Busina. Yan. Ito yung passing light. And high and low. Subukan natin ang kanyang preno. Malakas. Okay. Maganda yung preno niya. So, etong motor, tingnan natin. Magaan ba? Magaan lang. Okay, kayang-kaya. Sa pagliko, hindi ka maiilang kung baka sumayad yung center stand or side stand. So, maganda siyang lumiko. Pagdating sa arangkada, from 0, malakas yung puwersa. So, yun. Nakaka-enjoy naman siyang gamitin. Pagdating sa power, hindi ka niya bibiglain. At pagdating sa timbang, hindi naman ganun kabigat. Alright. Ganda. Okay naman. So, ang price nito, dito magugulat kayo. Sa mga pinakita ko dito, only 95,000 pesos lamang siya. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan yung mga ibang features na pinakita ko sa iyo, pwede naman yung basic. Yan, ganda pa ng kulay, no? Same yung fairings niya, may bakal din sa harapan. So, yan ay only 85,000 pesos. So, yun. Inquire lang kayo sa Suzuki. Alright. Well, importante yung magandang event, no? Dahil sa daming mga riders sa buong Pilipinas, lalo na marami gumagamit sa hanap buhay. Tuwing may crisis, sila ang mga riders, mga couriers ang bubuhay sa ating ekonomiya. Kaya lang, medyo oil crisis nga, medyo extraordinary. Kaya
magtulong-tulong na tayo, medyo kunting tipid, pero ano lang, kapit lang, sama-sama pa rin tayo. Ang Inside Racing is nag-birth and another crisis noong 97. Nagkaroon ng Asian financial crisis. I was working then. Yung first issue ng Inside Racing was actually 1998. Kaso nag-recover yung economy, so I had to work again. Pero 2004, I decided to re-establish Inside Racing. So ang kinakount namin is 2004. So this year is our 23rd year. And then by 2007, we started organizing yung Bike Fest. So we were the first to cover, only media covering motorcycle ng 2004. Dati nun motoring lahat. So kami lang yung exclusive motor. And hindi lang motor, small bikes pa ang focus namin. So medyo hindi nila alam kung anong gagawin sa akin eh. Hindi ako business, hindi ako sports, hindi ako yung mga media. So anyway, in my work, I visited Thailand, Indonesia, Malaysia. So nakita ko yung small bikes, no? So I said the Philippines needs this. At that time, ang benta ng manufacturers, 80% tricycle. Bihira yung solo. Wala pang term na solo nun. Ang bumibenta lang yung XRM and a few bikes. So, yun yung pinursu ko na dumami yung users, solo users, no? That time, wala pang helmet law, 2004. I was part of the group nung ginawa yung helmet law 2009. Then, noong 2004, mabibili mong helmet dito, either blue, puti, or gray lang. Oo, so I said, gawin natin parang cellphone. Sabi ko, kausap ko noon yung mga pioneering seller ng helmets na make it colorful para mga rider inspired magsuot. Dati, hindi lahat na nagbomotor may helmet kasi walang helmet law eh. Ngayon, wala kang makikilala nagbomotor na isa lang ang helmet. Pag nagbomotor ka, minimum 2-3 helmet mo. Di ba? Yun lang yung culture we try to develop. So, 2007, we started doing the Bike Fest. Kami yung first motorcycle-only show. Before pandemic, 2017, 18, 19, we were the biggest motorcycle-only show in Asia. So after pandemic, natigil. And then 2020, 2021, wala. 2022, we were the first event ng World Trade na face-to-face. So nag-work naman. And then 22, 23, 24 keeps getting bigger and bigger. So right now, this is the most number of companies namin since 2019. No? Nung start 20 years ago, my goal was to make the Bike Fest like Tokyo Motor Show. So I worked with manufacturers, Honda, Yamaha, and gano'n. Tapos malalaki yung booth and then talagang mag-arbo. No? Kaso after pandemic, nag-iba yung direction mga manufacturers. They wanted smaller ones. So, which opened up a space for me to give platforms to non-manufacturers. So right now, 20% manufacturers, 20% lubricants, 22 tires, helmets and gears. So, balance yung show namin ngayon. Kasi our target are not only new riders. New riders plus yung current riders. What do you need? You need oil, you need tires, you need parts. You don't have to buy a new bike to enjoy our show. No? This year, we have 28 race weekends out of 42 in the year. We have 28 race weekends. But actually, I've been in the business industry 25 years, no? Dalawang crisis na nadaanan namin, 2010 and pandemic, no? Pag crisis ganyan, people needs affordable transportation. Noong 2010, nagmahal lahat, nagboom ang motor. Same thing with pandemic. Now, nagmahal ang gasolina. I think more people will not stop using motorcycles. First day, mataas ang gasolina, they're here. Kasi malaki yung advantage na nakukuha natin. In fact, I feel na it will further help the industry. Number one, marami na mag-aangkas imbis na magdadala ng sasakyan. No? And then, yung dating hindi na pinapansin yung motor nila, biglang gagawain yung motor, i-change on nila yung motor. Kasi yung mga bumili kasi ng pandemic na motor, 25% of that gathering dust na yung mga motor nila. Kasi nga, bumili lang sila noon dahil sa pandemic. But now, may crisis again, they might use again the motorcycle. At dyan nagtatapos ang ating pag-ikot dito sa World Trade Center. Kayo naman mga kamanibela, anong naging favorite motor build mo? Accessories ba yan? O gear dito sa show? Share nyo naman sa ating comment section. Huwag nyo rin kalimutang mag-like,
subscribe at follow sa ating official Manibela TV accounts for more exciting videos. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.